Bago ko po simulan ng kwentong ito, lubos lang akong nagpapasalamat sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa ating channel. Kung sino ka man, sana magiging masaya ang Pasko mo at bagong taon. Yun lang po at maraming salamat. Mag-umpisa na tayo. Kapag ganitong magpapasko na, abala na ang pamilya ni Amelia sa paghahanda. Naglilinis sila ng bahay. Inaayos ang paglalagyan ng mga gamit, mga kubyertos at kaldero. Pati na ang kwarto, inaayos ni na Amelia at ng ate niyang si Melissa. Maayos na bang lahat, Amelia? Tanong ni Melissa habang bitbit ang mga bagong bedsheets para ilagay sa kalilinis pa lang na kwarto. Handa na, ate. Paano naman ang kusina? Ang mga rekados? Huwag kang mag-alala. Handa na ang lahat. Sabik na nilibot ng tingin ni Amelia ang paligid. Makintab na din ang sahig na gawa sa tradisyonal na tablang sahig. Napunasan na ang mga muebles. Nasa tamang posisyon na ang mga upuan. Marami silang inaasahang bisita. Galing sa syudad, galing sa ibang bayan. May ilan pang galing sa ibang bansa. Sigurado naman ako na matutuwa ang mga bisita natin pagdating nila dito, ate. Wika ni Amelia na ikinatango naman ni Melissa. Matagal na nilang plinano ang piging na ito. Minsan lang sa isang taon kung mangyari. Kaya naman halos aligaga ang dalawang dalaga. Pagkatapos nilang ayusin ang ilan sa mga mahahalagang gamit sa sala, saglit na nagtungo sa kusina si Amelia. Sinilip ang laman ng kaldero, tsaka naghain sa pinggan. Purong karne lang ang kinuha niya, walang kanin. Maging ang nilutong karne, wala man lang kabawang-bawang. Ate, papakainin ko muna si Tatang. Sambit niya sabay dala ng pagkain sa pinakaunang silid sa ikalawang palapag. Pagbukas ni Amelia ng pinto, tumambad sa kanya ang madilim na kapaligiran. Masangsang ang amoy na nagmumula sa loob. Malinaw na walang nangyayari sa paglilinis sa parteng iyon ng bahay. Kahit madilim, nakikita ni Amelia ng maayos ang kanyang tatang. Nakahiga sa kama habang tumataas baba ang kanyang dibdib dahil sa paghinga. Lumingon sa kanya ang matandang lalaki. Bahagyang natuwa nang makita ang dalaga. Anak, dinalaw mo ko. Nakapagdesisyon ka na ba? Ano, tatanggapin mo na ba ang pamana ko? Tang, nandito po ako para pakainin kayo, hindi po para sa pamana. Alam naman natin na hindi po sa akin yan eh. Mahinang tanggi ni Amelia. Pero anak, pagod na pagod ako. Hindi man lang ba kayo naaawa sa akin? Gusto ko nang magpahinga. Ipagkatiwala niyo sana sa akin to. Halos umatungal na namang wika ni Tatang Pedring, ang dating matikas at malakas na kapitan ng nasabing baryo. Natigil lang iyon nang mapabagsak sa labanan si Tatang Pedring at mapuruhan. Hindi kasi niya napigilan ang sarili. Inatake niya ang isang buntis na babae. Ayun nga lang, hindi niya akalaing may nalalamang matibay na orasyon ang asawa ng buntis. At nagawa pang iusal ang mga kasumpa-sumpang kataga bago siya sinaksak sa tiyan. Isang aswang si Tatang Pedring. Hindi lang siya, pati na ang mga anak niya at apo. Pero hindi sila magkakasabay na nagiging aswang. Maitim na mutya silang pinagpapasapasahan. Ito ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan para maging isang nakakasindak na nilalang. Pasensya na po talaga, Tang. Alam mo naman natin na hindi ako ang nakatakdang tumanggap ng pamana ninyo. Kailangan nating hintayin ang anak ninyong nasa abroad. Ilang araw na lang mula ngayon, darating na sila, Tang. Huminga ng malalim ang matanda. Ibig sabihin, kailangan ba niyang maghintay? Wala din namang magagawa si Amelia. Alam niyang magagalit sa kanya ang iba pa nilang kaanak na kapag kinaawaan niya ang tatang nila.
Anak, maawa ka naman sa akin. Hindi ko na talaga kaya. Tang, kumain na po kayo. Tsaka na lang natin pag-usapan iyan. Magalang niyang wika. Salamat na lang at pumayag agad si Tatang. Mabilis ang inubos ang pagkain na dala niya. Pagkainom niya ng tubig, nagpaalam na si Amelia. Babalik na po ako sa silong, Tang. Hindi na sumagot si Tatang Pedreng. Pero hindi na ito inabala pa ni Amelia. Dumiretso siya sa ibaba kung saan naabutan niya si Melissa na tinitikman ang tinitimplang karne. Isa sila sa napakaraming grupo ng mga aswang na nakatira sa liblib na baryo. Pero ang lugar nila hindi matatawag na liblib at malayo sa kabihasnan. Kahit papano, may nakakarating na ring kakaunting teknolohiya sa kanilang baryo. May piso wifi na nga sa tindahan ni Aling Lorna. May GCash outlet na din sa dulo ng kabayanan. Ayun nga lang, hindi lahat ng nakatira sa lugar nila purong tao talaga. Oo, sila ang tinatawag na bundernong aswang. Meron silang mga FB account at mga group chat. Mukhang hindi naman sila nakakatakot dahil kumakain din sila ng puwet, ng manok. Joke lang. Kabuang. Nakasanayan na nilang lutuin ang mga karne ng tao na napapagawi sa kanila. Kadalasan, mga biktima ng salvage ang pinagsasaluhan nila. Binabalatan mo na ang mga yumao, hinihimay ang laman hanggang sa makuha nila ang maayos na pagkakabahig ng laman at buto. Lahat ng parte ng tao, mapapakinabangan. Ginagawa nilang wig ang mga mahahabang buhok. Ang katawan naman depende sa karne kung anong luto ang gusto. Kilala din na may karinderya ang magkapatid na Melissa at Amelia. Nasa tabi iyon ng kalsada kung saan nakapwesto ang luma nilang bahay Kastila. Kinukulit ka na naman ni Tatang ano? Untag sa kanya ni Melissa nang makalapit siya sa kanyang ate. Tumango si Amelia bilang tugon. Alam kong nananalaytay na sa mga dugo natin ang pagkaaswang, ate. Pero wala ba talaga tayong balak na baguhin iyon? Darating na sa bisperas ang Kapaskuhan, ang mga malalayo nating kamag-anak. Magdadala sila ng mga bisita para sa atin. Masagana ang araw na iyon. Pero para sa mamalasin na kailangang makatay, alam nating hindi nila iyon ikatutuwa. Wala tayong magagawa, Amelia. Miyembro ng konseho ang Tatang. Baka kapag nagreklamo tayo, isa atin pa ibaling ang pagkagutom nila. Alam mo naman ang kapwa natin aswang, palaging mga gutom. Maliban na nga lang sa atin na kayang kontrolin ang sarili. Tsaka hindi pa tayo nakakatanggap ng itim na bertod, kaya tayo hindi nakapagbabagong anyo. Sa tingin mo ba, ate, tatanggapin ni Ate Mara ang kapalaran niya? Nasanay na siya sa buhay abroad. Anong malay natin sa kapatid nating iyon kung nagbago na ang pananaw niya sa buhay? Komplikado na ang kalagayan ng kanilang tatang. Kailangan na talagang mamamahinga. Hinihintay na lang ang pagdating ni Mara galing sa Amerika. Oras na tanggapin ng babayang Bertod, magiging ganap na siyang aswang. Isang katotohanan ng kung si Amelia ang tatanungin ay hindi makatuwiran. Hindi lahat ng anak gusto maging kagaya ng mga magulang, lalo na kapag nakita ng anak na may ginagawang masama ang kanilang ama't ina. Siguradong kamumuhian nila kapag nakita kung gaano kalaki ang kasalanan nito sa mga tao. Wala naman siya magagawa. Kailangan niyang tanggapin iyon. Alam mo naman na may kaparasan ang pagtanggi sa pamana. Tumango na lamang si Amelia. Kung siya ang tatanungin, okay na sa kanyang maging aswang. Pero hindi na kailangang magbago ng anyo. Kailangan niyang umastang nababaliw tuwing kabilugan ng buwan. Pagkatapos ng mga gawaing bahay, nagpunta na sa kakahuyan si Amelia. Dumiretso siya sa nag-iisang kamalig na narawan. Hindi na siya kumatok pa sa pinto. Maingat niyang pinitang seradora at kaagad na pumasok. Hindi sa kanya ang kamalig na iyon, pero kilala niya kung sino ang nakatara. Si Aling Romana.
ang kilalang mananambal ng kanilang baryo. Si Aling Romana ang mortal na kaaway ng kanyang tatang Pedring. Gayunpaman, hindi kaaway ang trato niya sa babae. Matalik niyang kaibigan ng ginang. Sa katunayan, noong nakaraang taon pa siya lumalapit sa matanda para makahingi ng lunas, para matanggal sa ugat niya ang pagiging aswang. "Amelia, nariyan ka pala." Wika ng ginang na noon ay abala sa pagluluto ng kung ano sa kusina. Nalalangap ni Amelia ang mabangong aroma niyon na alam niyang may halong halamang gamot. "Pasensya na po kung natagalan ako, Aling Romana. Kailangan ko po kasing pakainin si Tatang. Alam niyo naman na hindi ko maaasahan si Ate Melissa. Magkaiba kami ng paniniwala. Ayaw niyang lumapit kay Tatang. Lalong ayaw niyang magkaroon ng itim na bertod. Pero hindi siya kagaya ko na gustong labanan ng mga aswang." Paliwanag niya na ikinatango ng ginang. "Hayaan mo na. Kapag dumating ang takdang panahon, ihanda na lang natin ang ating mga sarili. Huwag na nating obligahin ang kapatid mo na samahan tayo." Matagal nang pinaplano ni Amelia na putulin ang nakagawian. Ayaw na niyang may maging ganap na aswang sa pamilya nila. Darating na sa mga susunod na araw ang kanyang ate Mara kasama ang kanyang tiyahin. Balita niya, magsasama ng mga kaibigan ang kanyang ate. Alam kaya ng mga magiging bisita nila na sila mismo ang kakatayin sa nalalapit na handaan. "Sa tingin niyo po ba, Manang, magiging handa na ako sa mga panahong iyan? Siguradong magagalit sa akin si Tatang oras na makita nilang lumihis ako ng daan tungo sa paniniwala nila. Ayoko po talagang maging aswang eh. Ayoko nang mabahiran ng dugo ang mga susunod na taon ko dito sa baryo." "Huwag kang mag-alala, Amelia. Suportado kita. Sa katunayan, darating din ngayong araw ang anak ko para dito sa atin magdiwang ng Pasko. Gusto ka sana naming imbitahan para sa Noche Buena." Muling wika ng ginang na ikinangiti ni Amelia. Kilala niya ang paparating na anak ni Aling Romana, ang bagitong albularyo na si Miguel. Sa kabilang bayan nakatira ang binata. Marami na din siyang natulungang mga tao. Sa katunayan, isang santigwara si Miguel. Mga aswang ang kanyang kinakalaban. Alam din ng binata na aswang si Amelia, pero alam niyang nilalabanan ng dalaga ang pagtanggap ng kanyang magiging katauhan. "Talaga po darating si Miguel?" Sabik niyang tanong na ikinangiti ng matanda. "Oo, darating ang anak ko. Kaya sana, pumayag ka na dito sa bisperas. Magkasama kayong dadalo sa piging na inihanda ng pamilya mo." "Huwag kang mag-alala, Aling Romana. Darating po ako. Hindi naman ako papayag na mag-isa lang ako sa laban, ano. Siyempre, kailangan kong isama ang kakampi ko." Sambit niya na ikinatuwa naman ng ginang. Umuwi si Amelia sa bahay nila, dalang pag-asa na magiging maayos din ang nalalapit na Pasko. Ayaw na niyang maging aswang at patawarin din sana siya ng kanyang tatang dahil susuway siya na siguradong ikakasakit ng kalooban ng matanda. Kinagabihan, nahihimbing na ang tatang ni Amelia maging si Melissa nang dumating ang ilan sa kanilang mga kaanak. Nanggaling ang mga ito sa kabilang bayan, pero hindi sila dumating sa kanila na normal na paraan. Lumipad ang mga ito para makatipid sa pamasahe at maayos na lumapag sa bakuran nila kahit wala silang airport. Nasaan yung aswang ang mga matatanda? Ilan naman sa kanila na ganyong aso at kusang naging tao nang pumasilong sa bahay nila. "Maligayang pagdating po, Tiyo, Tiya, mga pinsan." Bati ni Amelia sa mga bagong dating. Siyang nakatukang sumalubong sa mga matandang miyembro ng konseho ng pamilyang aswang. "Maraming salamat sa pagsalubog, Amelia. Habang tumatagal, ikaw na ay nagdadalaga. Mas gumaganda ka." Naunang wika ni Tio Roberto. May pagkamaputla, pinakamatangkad, pero gwapong lalaki na sa pagkakaalam ni Amelia ay wala pang asawa. Wala nga yatang balak na mag-asawa ang lalaki dahil supot pa ito.
Nagmana lang po ako sa inyo, Tio. Nasaan po ibang pinsan ko? Parating na sila, iha. Hintayin mo na lang. Wika ni Tio Roberto. Kahit binata ang kanyang tiyuhin, may ampon si Tio Roberto na kasang edad lang din ni Amelia. Walang nalalaman ang ampon sa tunay nilang pagkatao, kaya naman kapag nasa gitna ng kasiyahan, simplihan lang ang ginagawa nilang pambibiktima. Habang natutulog ang mga kaanak na tao, sa gabi naman umaatake ang mga aswang. Matyagang hinihintay ni Amelia ang lahat ng magiging bisita nila. Hanggang sa pati na ang nanggaling sa abroad, nagsidatingan na. Paring-pari sila ng mga kaanak nila. Sa tagal naman kasi ng panahon, ay natuto na siyang maglagay ng Christmas decoration. May mga parol na at Christmas lights sa paligid. May mga nakasabit na medyas at kung ano-ano pang pakulo na alam nilang nilalagay lang bilang palamuti tuwing Pasko para turuan silang gumastos. Pasado 3:00 ng madaling araw nang nakatulog si Amelia. Lahat ng mga kaanak niyang aswang nagsitago sa kani-kanilang mga kwarto, lalo na ang mga matatandang ganap ng aswang. Si Melissa naman ay nagising. Maagang mag-aasikaso sa kusina. Sariwang atay ang kinuha niya sa basket na niluto naman ng dalaga. Bahagya namang may pagkahilaw. Ayaw kasi ng mga bisita nila ang naniniga sa pagkakaluto. Hindi naman natulog ng matagal si Amelia. Nagising din siya kaagad at inasikaso ang mga bisita. Bisperas na ng Kapaskuhan at halos abala na ang lahat sa paghahanda. Pagsapit ng tanghali, ilan sa mga kabataan nilang kadugo ay dumating na. May ilan ding kotseng dala kung saan may mga kasamang estudyante galing sa syudad. Unang bumungad kay Amelia ang mukha ni Ate Mara. Nakangiti pa habang inasikaso ang mga kasama niyang bisita. Palingon-lingon siya sa kapatid. Hindi man lang siya binati ng babae, kaya napabulong siya kay Melissa. Mukhang masaya si Ate Mara Anya na ikinatango naman ni Melissa. Malay natin, baka tanggap na niya ang kapalaran niyang maging aswang. Basta ako kahit kailan, hindi ko tatanggapin ang bertod nila. Gusto kong maging normal na tao lang Alam mo naman na paparusahan tayo kapag sinuway natin sila, hindi ba? Tumango si Ate Melissa niya sa sinabi niya. Lingid sa kanyang kaalaman, nagbabalak ng tumakas si Melissa mamayang gabi. Hindi lang nagkukwento ang dalaga sa takot na mabuking siya ng mga kaanak nilang aswang. Si Amelia naman saglit na pumuslit sa bahay ni na Aling Romana. Inabutan siya ng pangontrang langis. Saglit din silang nagkausap ni Miguel. Masaya ako dahil nandito ka, Miguel. Ngayon ko napatunayan na hindi mo ako hayaang labanan ko ang pamilya ko ng mag-isa. Oo naman, Amelia. Hindi kita kayang i-abandona. Kahit ibang lahi mo sa amin, malaki ang respeto ko sa iyo. At nakahanda akong tulungan ka sa laban mong ito. Tsaka, may pagtatapat din sana ako sa iyo, Amelia Napakunot noo ang dalaga nang humarap sa kanya si Miguel. Masyadong seryoso ang lalaki. Kakaiba ang emosyon na makikita niya sa mga mata ng binata. Tuloy, kabado siyang sumagot. Ano yun? Utal niyang tanong. Gusto ko sanang malaman mo na mahal kita, Amelia. Kaya hindi ako papayag na pati ikaw gawin nilang ganap na aswang. Ipaglalaban kita sa pamilya mo. Gusto ko mabubuhay tayo ng normal at gumawa tayo ng maraming anak. Nang marinig ang sinabi ni Miguel, napuno ng galak ang puso ni Amelia. Hindi niya itatanggi na siya man ay gusto din ang binata. Sa katunayan, mahal din niya si Miguel. Niyakap niya ng mahigpit ang lalaki at nagpasalamat. Mahal din kita, Miguel, at lalaban ako para sa iyo. Asahan mo, magiging katuwang mo ko. Itakwil man ako ng mga kaanak ko. Pangako niya sa binata at nagbasa na. Napinanghahawakan din naman ni Miguel. Kailangan na ninyong maging alerto, mga anak. Sa mga sandaling ito,
inihahanda na ang piging. May kinatay silang baboy. Pero alam naman natin na ipapakain lang nila iyon sa mga bisita na normal. Kapag busog na ang mga bisita, sila na naman ang lalantakan. At doon tayo susugod para pigilan sila. Matatag na wika ni Aling Romana. Ang usapan nila, magmamanman si Amelia sa sariling pamilya. Kapag magsisimula na ang ritual na sinasagawa ng mga aswang pagsapit ng 12:00 mamayang hating gabi, saka darating ang mag-ina para manggulo. Mag-iingat ka, Amelia. Susunod kami sa iyo mamaya. Oo, Miguel. Hindi ako mapapahamak. Aniya at tinalikuran na ang lalaki. Kabado man, pinili ni Amelia na kumilos ng kaswal. Pinagmamasdan niya ang nagkakasiyahang mga kaanak, maging ang mga bisita nila. Nagsasalo-salo sila sa harap ng mahabang hapagkainan. Ang mga pagkain nakalatag sa dahon ng saging. Halos bumuha ng inumin at minatamis na mga prutas. May lechon sa isang tabi na kasalukuyang iniihaw ng mga magkakatay. Maya-maya pa, lumapit kay Amelia si Mara. Ay, Amelia, matagal din tayong hindi nagkita, bunso. Mas lalo kang gumanda ngayon, ha? Ano, hiyang ka na ba sa pagkain ng tao? Ate Mara, alam mo naman na hindi pa ako ganap na aswang. Wala pa nga akong 21 eh. Tsaka ikaw pa ang tatanggap ng bertod ni tata ngayon. Yun nga ang problema, Amelia. Kailangan ko ng kapalit. Si Melissa ang patatanggapin ko ng bertod. Nito na ikinasinghap ni Amelia. Si Ate Melissa? Bakit siya, ate? Ikaw dapat ang tumanggap ng bertod ni tatang. Obligasyon mo iyon. Hindi na ako magiging aswang, Amelia. Hindi na ako berhen. Buntis ako. At kapag sapilitan kong tinanggap ang bertod, alam naman nating lahat na mamamatay ang anak ko, ang pamangkin mo. Pero ate, napahinto si Mara at Amelia sa pag-usap nang lumapit sa kanila si Tio Roberto. Kitang-kita sa mukha ng lalaki ang galit. Amelia, nagpaalam ba sa'yo si Melissa? Hindi po, Tio eh. Nasaan po ba siya? Hindi ko alam, pero mukhang naglayas na ang ate mo. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Amelia. Iisa lang ang ibig sabihin niyon. Siya ang ipapalit sa lugar ni Mara at Melissa. Tumalikod si Amelia at walang salisalitang nagpunta sa kwarto nila ni Melissa. Ate Melissa? Sigaw niya pero wala na doon ang babae. Sa halip, ilan sa mga tiyahin niya ang pumasok dala ang isang puti at sekseng bestida. Mangyayari na ang kailangan mangyari, Amelia. Sumuway sa patakaran ang mga kapatid mo, kaya may parusa silang dapat na harapin. Ikaw naman ang tatanggap ng obligasyon nila. Magiging aswang ka at unang titikim ng tao sa mismong araw ng Pasko. Kinagabihan, mas lalong naging maingay ang kasiyahan. Nag-uumapaw ang liwanag ng mga parol sa bakuran ng bahay Kastila ni na Amelia. Umaalingaw-ngaw ang tugtugan, halakhakan at yabag ng mga paa sa sayawan. Amoy ng inihaw at matatamis na kakanin ang umahalo sa mainit na hangin ng gabi. Gayunpaman, hindi makaramdam ng kasiyahan ang dalaga. Naghihintay pa siya ng tamang oras para sa pag-atake. Nabihisa na siya ng damit, pero lingid sa kaalaman ng mga tiyahin niya, nakatago sa ilalim ng kanyang bestida ang langis na kanina pa kumukulo. May nakaipit ding tansong punyal sa kanyang hita. Habang abala ang lahat, walang nakapansin sa mga matang nakasilip sa dilim. Ang mga kaanak niyang aswang na naghahanda na sa napipinto nilang pag-atake. Hinayaan man na nilang magsaya ang mga bisita. Naisip pa ng mga naglalaway na aswang, iyon na ang magiging huling Pasko ng mga inosenteng bisita. Sa likod ng malapad na mesang may nakalatag na mga pagkain, may mga aninong kanina pa naghihintay.
Dito mas natatakot si Amelia. Kapag itinalaga na siya ang bagong ganap na aswang, pagtutulungan nilang kainin ang katawan ni Tatang Pedreng bilang parte ng kanilang kaugalian. Sa isiping iyon, gusto na niyang masuka. Ang kanilang mga ngiti ay hindi para sa saya, kundi para sa gutom. Sa bawat halakak ng mga bisita, lalong bumibilis ang kanilang paghinga. Oras na, Amelia. Malalim ang boses na wika naman ng kanyang tiyo Roberto, na nagbigay ng hudyat kay Amelia para kumilos. Inilabas niya ang kanyang punyal at walang takot na sinaksak ang tiyuhin sa tapat ng dibdib. Napunit ang boses nito sa pagitan ng ingay ng mga tao at malakas na musika. Huminto bigla ang sayawan. Nagkakatingina ng mga tao habang nakahandusay na sa lupa si Tio Roberto, duguan at naghihingalo. Nang makita iyon ng mga bisita, nataranta na ang lahat. Nagtakbuhan na ang ilan sa kanila. May pumasok sa loob ng bahay. May tumatakbo naman palabas ng bakuran. Lahat ay natataranta. May humihiyaw sa sakit at nagmamakaawa. Bakit hindi? Nang makita ng mga gutom na aswang ang kaguluhan, hindi na din sila nag-aksaya ng panahon. Umatake na din sila sa mga tao. Nanghihinayang na baka hindi matikman ang sariwang dugo at lamang loob na kaninang umaga pa nila pilit na binubusog. Mula sa likod ng mga puno, hulas na nagsiungulan ang mga nilalang na kumakaluskos. Kasunod ang tunog ng butong tila pinipiga at hiningang hindi na tao. Maging si Mara, natatarantang nilapitan si Amelia. Anong nangyari? Bakit nagkakagulo? Pasyensya na ate, hindi ko kayang maging aswang. Kaya kung ako sa iyo, iligtas mo na ang sarili mo. Nauna nang tumakas si ate Melissa, alam ko iyon. Kung gusto mo ng normal na buhay, umalis ka na dito ate. Ano? Paano ka? Hindi kita pwedeng iwan dito. Ate Mara, kaya ko ang sarili ko. Matagal ko nang pinaghandaan ang sagupaan na ito. Hindi ako mapapahamak. Magtiwala ka lang. Sige na, umalis ka na ate. Sambit niya kaya walang nagawa si Mara, kundi ang kumaripas na din ng takbo papalayo. Naalarma ang mga miyembro ng konseho. Ang mga aswang tumingala kaagad sa langit at nagsitanggal ng kanilang mga damit. Umatungal sila at tumuwad sa lupa. May nawawala sa kanilang mga sarili. Kinakabahan man, tinapangan ni Amelia ang kanyang loob. Nilapitan pa niya si Tio Roberto na noon ay nanggagalaiti ang mga bagang na pilit siyang inaabot kahit naghihingalo na. Ulang hiya ka. Isa kang traidor. Paano mo nagawang paglaruan ang sarili mong pamilya? Hayop ka, Amelia. Hindi mo kami kinilala. Hindi mo kami binibigyan ng kahihiyan. Ikaw pa talagang anak ng Supremo ang tumalo sa amin. Nanggagalaiting wika sa kanya ng lalaki. Sasagot pa sana si Amelia, pero dumating ang dalawang tiyahin niyang aswang. Kitang-kita sa malapusang mga mata ng dalawa ang disgusto sa kanya. Tonta ka, Amelia. Siguro, matagal mo nang pinilano ito. Balak mong sirain ang tradisyon na ilang taon na naming binuo para lumakas ang puwersa ng mga aswang. Sabihin niyo na ang lahat ng gusto niyong sabihin sa akin. Pero wala na akong pakialam, tiya. Ayaw kong maging kagaya ninyo. Ayaw kong maging aswang. Singhal niya kaya umatake sa kanya ang dalawang aswang na matanda na amoy panghe. Mabibilis ang kamay ng dalawang matatanda na pinagsalita ng pag-atake sa kanya. Kalmot dito, kalmot doon, kaya tuloy puro kalmot na lang. Humaba ang dila ng isa sa kanila at pinulupot sa kanyang katawan. Subalit mailap si Amelia. Hindi ninyo ako mapapatay, tiya. Lalaban ako hanggat kaya ko. Matapang niyang wika
sabay-sabay ng langis na ikinapalahaw ng isa sa kanila. Nanlaban naman ang ikalawang tiyahin niya. Humaba ang buhok ng ginang at sinubukang pilipitin ang liig niya. Pero matagumpay niyang sinalaw ang buhay nitong buhok. Tsaka niya ito binabalibag. Bumalandra ang katawan ng aswang sa isang malaking punong kahoy. Tuluyan ng nagkagulo ang paligid. Natapo ng mga pagkain. Nasira ang mesa at mga upuan. Maging ang mga ilaw at palamuti para sa Pasko ay nagulo. Maraming duguan sa lupa. Karamihan, ang mga bisitang hindi na sinarting makalaya mula sa gutom na mga aswang. Ang sasama ninyo, tiya. Hindi ba kayo nakukonsensya sa ginagawa ninyo? Pati ang mga inosenteng tao, nagagawa ninyong saktan. Kung bakit kailangan pa maging brutal kayo sa mga tao? Singhal niya na ikinabagsik pang lalo ng mukha ng matandang gurang na amoy panghi. Nababaliw ka na ba? Hindi ako papayag na masira ang matagal na naming plinano para sa kaibabuti ng lahat. Ikabubuti, bulag ka, tiya. Hindi mo nakikita ang ginagawa ng lahi natin. Pumapatay tayo ng mga tao bilang pagkain. Ang mga tao, wala silang pinagkaiba sa atin. Nabubuhay sila at nagsusumikap, pero tayong mga aswang ang sumisira sa mga pangarap nila. Ngumisi ang ginang at nanlilisik ang mga mata nang makita ang pagdating nila Aling Romana at Miguel. Nakabihis ang dalawa at may mga dalang buntot bagi. Huwag ka nang mangarap ng gising, Felisa. Hindi kami titigil hanggat hindi kayo nauubos. Singhal ni Miguel at tumabi kay Amelia. Sa kanyang dibdib, may nakasabit na gintong kwintas na may palawit na agimat ng kumikislap. Ang kanyang mga tingin, nagbabanta ng kaguluhan oras na gumalaw ang tiyahin ni Amelia. Ayos ka lang ba, Amelia? Nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong ni Miguel. Umiling kaagad si Amelia at ngumiti. Huwag kang mag-alala, Miguel. Ayos lang ako. Kaya ko naman silang labanan. Hindi ako papayag na saktan pa ako ng mga aswang na kagaya nila. Itinatakwil ko na ang sarili kong lahi. Ayoko nang maging kagaya nila. Huminto ang tiyahing aswang sa kanyang narinig. Muling binalingan si Amelia. Nanlilisik ang mga mata at nanginginig na dinuro ng daliri niyang may mahahabang kuko. Kung ganyang ayaw mo nang maging aswang, boys, magiging hapunan ka na namin sa mga sandaling ito. Nanggagalaiti sa galit na singhal ng aswang. Kinamumuhian ko kayo, tiya. 10 ng aking mga kalahi. Hayo kayo sa laman at dugo ng tao. Hindi ako papayag na basta nyo na lang akong idispatsa kahit na tinanggihan ko na ang lahi ninyo. Wika niya sabay ipinakita ang matalim at matulis niyang tansong punyal. Isang kalahing aswang ang sumugod. Mabilis, galit at gutom. Sinubukan niyang kalmutin si Miguel, Aling Romana at Amelia, pero biglang tumalsik ang aswang. Kani may bumangga siya sa parang hindi nakikitang pader. Kahit nasaktan, sinubukan ulit ng aswang na sugurin ng 3. Kaso nga lang, muli siyang nabunggo ng tila malakas na parasa. Dahilan para mapaurong ang nilalang habang umuungol sa sakit. Itinaas ni Miguel ang kanyang kamay. Sa pagitan ng kanyang mga daliri, nakasiksik ang butil ng asin, abo, at lumang dasal na kay tagal nilang pinag-aralan ng kanyang inang mananambal. Binulong niya ang pangalan ng agimat at naramdaman kaagad ng mga aswang na ang hangin ay biglang bumigat. Gusto ninyo na gulo? Sige, pues, iisa-isahin ko kayo. Singhal ng binata at nagsimulang umatake sa kumpul-kumpul na mga aswang. Ganon din ang ginawa ni Aling Romana. Sa kabila ng katandaan ng kanyang edad, maliksi pa rin siyang kumilos. Alerto at malakas ang pagkaramdam. Sa katunayan, tumilapon pa sa malayo ang isa sa mga aswang na nagdangkang dugutin ang kanyang puso. Akala nyo ba maiisahan ninyo ang isang bitiranang mananambal na kagaya ko? Hindi ninyo ako kayang saktan, mga hayok na nilalang.
Kayo ang ibabalik ko sa impyernong pinanggagalingan ninyo. Oras na para manumbalik ang tunay at purong kapayapaan sa baryong ito. Aniya at nagsaboy ng abo sa paligid. Lahat ng aswang na tinamaan ay kanya-kanya sa pag-atungal. May nasusunog at nagkikiksay. Lahat sila, sugatan at nanghihina. Hindi nila kayang labanan ng 3 albularyo. Kasama na ang dati nilang kalahi na si Amelia. Sa loob naman ng bahay naririnig ni Tatang Pedring ang kaguluhan. Nanghihina na siya at gusto nang magpahinga. Pero tumatak sa isipan niya ang narinig na pagsigaw ni Amelia. Ayaw raw ng dalaga na maging aswang. Nanghihina siyang bumangon. Mahaba na ang buhok niya, maputi at may kakulutan na. Gayunpaman, may kakayahan pa rin siyang pagapangin ito sa kinaroroonan ng naglalaban na albularyo at mga aswang. Gamit ang kanyang kapangyarihan na gawa niyang ipulupot ang buhok sa katawan ng nabiglang si Amelia. Nanlalaki ang mga mata ng dalaga habang pilit na tinatingala ang bintanang kinaroroonan ng kanyang aswang na ama. Tatang, pakawalan mo ko. Ayaw ko nang maging aswang. Ibigay mo sa akin ang buhay na gusto ko. Dahil kung hindi, mapipilitan akong labanan ka. Wika niya na ikinangisi naman ng ama. Malakas ang loob mo dahil kasama mo ang mga mananambal. Pero hindi mo ba naisip na ako lang ang kayang magbigay sa iyo ng kapangyarihan? Hihigit pa sa kayang ibigay ng lalaking mahal mo. Nanguuyam na sambit ni Tatang Pedring, umiling naman si Miguel. Amelia, huwag kang makikinig sa kanya. Narinig na niya ang mga plano mo kanina. Kaya alam kong hindi ka niya kakakaawaan. Huwag kang magpapalinlang. Niloloko ka lang niya. Uwi ka ng binata. Nanlisik naman ang mga mata ni Amelia. Kahit kailan, hindi na siya makikinig sa kanyang ama. Noon, kinakatakutan pa ng maraming aswang si Tatang Pedring. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti na ding nababawasan ang kanyang lakas. Kaya siguradong hindi na ganong makapangyarihan ng matanda. Huwag kang mag-alala, Tatang. Sarili ko pong desisyon ang maging isang normal na tao na lang. Hindi ko kailanman ginusto maging aswang. Ayokong pumatay. Ayokong mangangamoy kilikili palagi. Lalong ayokong pandirihan o kamuhian ng nakakarami. Kaya patawarin mo ako, Tatang, kung gagawin ko ito sa iyo. Pagkasabi niyon, maras na pinutol ni Amelia ang mahagba at puting buhok ni Tatang Pedring. Umatungal ang aswang. Pero wala siyang nagawa. Naging bihag siya ng mag-inang albularyong Santiguar. Dinala siya ng 3 sa likod ng baryo, kung saan nakatayo ang lumang kamalig na dati, iniimbakan ng dayami, lupa at mga panggatong. Nag-aaksaya lang kayo ng panahon kung itatali niyo ba ako. Kung ako sa inyo, patayin niyo na lang ako. Dahil hanggat nabubuhay ako, hindi matatapos ang lagim, lalo na't wala pa akong napapasahag tagapagmana ng aking bertod. Ngingising-ngising wika ni Tatang Pedring. Nanatili sa labas ng kamalig si Amelia. Siya mismo ang nakiusap kay Miguel at Aling Romana na patayin na ang kanyang minamahal na ama. Hindi mo na magagawa pang utuin si Amelia. Siya mismo ang may kagustuhan dito na itali ka para tamaan ka ng liwanag ng sikat ng araw pagsapit ng umaga. Mahinang wika ni Miguel, may bahagyang bahid ng awa sa kanyang muka. Si Aling Romana naman, tahimik lang na nakaupo sa harapan ni Tatang Pedring. Nagsasagawa siya ng orasyon para mapanatiling tao si Pedring. Dahil kapag nasaan yung aswang ang matanda, siguradong masusunog na siya ng tuluyan sa init ng araw. Ibigay mo sa amin ang bertod. Hindi gamit ang bibig, kundi sa tulong ng orasyon na binibigkas ni nanay. Gusto naming gumaling ka pa kahit papano. Wika ni Miguel na ikinahalakhak naman ni Tatang Pedring.
Nahihibag ka na ba, binata? Isang haring aswang. Gagawin mong normal na tao. Mas mabuti pang patayin mo na lang ako. Hindi ka na makakapanlaban pa rito, Tatang. Malamig na sabi ni Miguel habang inilalatag ang mga gamit. Kinuha niya ang benditadong asin sa isang sopat, kandilang puti, insenso, at isang maliit na lalagyan na may ukit na mga simbolong luma pa sa disenyo ng mga sinaunang simbahan. Ang laman niyon, abon ng isa pang hari ng aswang na matagal nang natalo ni Aling Romana. Kapag naipahid iyon sa katawan ni Tatang Pigdring, makakaramdam siya ng matinding sakit. Masaol pa sa inihiwa ang kanyang laman ng kutsilyong hindi matalim. Patayin mo na lang kasi ako, Miguel. Hindi ko babaguhin ang nakasanayan ko. Ang pagdiriwang namin ng madugong patayan sa Pasko, ang pinakamasayang okasyon na susundin ng mga salinlahi ko. Kahit pa umastang bayani ang tagapagmana kong anak. Matatag na wika ni Tatang Pidring. Si Amelia na nakikinig sa kanyang ama ay hindi na nakapagbigil. Pumasok siya sa loob at sinaksak ang ama sa tapat ng puso habang umiiyak na nakatitig sa mga mata ng haring aswang. Kaagad na umagos ang kulay itim na dugo sa dibdib nito. Patawarin mo ko, Tatang. Gusto ko lang maging normal. Gusto ko lang maranasan ang Pasko sa normal na paraan. Hindi tao yung kinakain kundi hamon na galing sa mall. Kahit ilang aswang pa ang patayin ko, matigil lang ang selebrasyon ninyo sa araw na ito. Gagawin ko kasi pandaraya yan sa inyo. Yung ibang normal na tao, bumibili sila ng panhanda. Namomroblema pa sila kung paano pagkasyahin ang 500 pesos ngayong panahon na to. Samantalang tayo libre lang, pero tao naman. Malungkot niyang wika sa kahumagulgol nang makitang lumaylay na ang liig ng kanyang aswang na tatang. Natapos din sa wakas ang nakakasindak na selebrasyon ng mga aswang tuwing Pasko. Ngayon, may mga anak na sina Amelia at Miguel. Kahit papano, naranasan nila ang maging masaya. Malayo sa takot at bangungot na noon ay gusto ng takasan ni Amelia. Maligayang Pasko, Miguel. Mga anak ko, habang nabubuhay ako at kahit may dugo akong aswang, hindi ako papayag na gagaya tayo sa mga kalahi ko. Hindi magpapasko ang mga aswang ng kasing brutal kagaya noon. Alam ko iyon, Amelia. At habang nandito tayo, ituturo natin sa mga anak ang nalalaman natin. Para tayo naman ang magpapamana ng tapang at talino sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero sana, nais kong malaman nila ng mga nakikinig ngayon na kahit hindi ako aswang, kaya kitang kainin gabi-gabi. At sasabihin ko ngayon na, Merry Christmas sa lahat ng nakikinig! Merry Christmas sa inyo. Sana naging masaya ang inyong Pasko at God bless sa inyo. Advance Happy New Year!